Well, sa video na to, nag-aral tayo ng Splunk, ng Wireshark, tas yung Pickup. Yung Wireshark yung gagamitin na halos lahat ng mga cybersecurity. So, ayan, tuturuan ko lang yung sarili ko. Kung nakalimutan mo, or kung may nanonood man dyan, ito yung maging itsura ng gusto nyo gawin kung mag-cybersecurity kayo. To wala pa tayong tinuturong ethical hacking, pero halos, pa lang, log viewing, tas paghanap kung sino nag-view ng log, or isang PC, isang IP address. So, yun lang. So, ayan, what's up, Future Albert? Tuturuan na kita paano gumamit ng Wireshark. So, ito yung pag-view ng pang-view ng log ng tag dito? Domain ng app or website. Ito yung makikita yung access kung sino nag-access. Ayan, just a time, source, kung ano yung destination, yung server natin, tapos kung anong protocol, SSH, TCP, ICMP, meron pa ng TCP dump pero nagwa-Wireshark tayo. So ngayon yung gamit natin is Pickup. Sample lang to ng reporting. Then we have paano mag-filter, mag-search ka lang dyan kung anong gusto mong i-view, and mostly pag black, nasa black, ayan, pag black yung ibig sabihin dyan may problem. Nag-highlight naman dyan kung saan problema sa analysis. Ayan, may mga flagging, pero may yan, madali lang naman yun. Ayan yung flags. So ayan, filtering, magsa-search ka lang dyan, Albert. Then kunyari protocol, ayan, nag-view tayo ng log. So sa log meron tayong 5. Pero sa TCP lang yan kasi iba yung version, mag-iba yung dulo. May hypertext dito yung iba, network analysis ata yan. So sa frame, have here 151 bytes to simple captured lang. Gano'n kalaki yung bytes. Meron yung mga nagbibigay ng ng bytes ang panlalaki. In-overload yung system. Kaya minsan mahalaga rin yung, alam mo yung total number of bytes. So sa encapsulation, siya, Ethernet 1. Yung Ethernet 1 is pag encapsulation, pag change yung data, gagawin code, is babalik ulit via Ethernet 1 nato yung gamit niya. Arrival time, kung ano oras, time per shift, ilang oras sa buksan, average time, kung ilang oras tumagal. Kaya nakikita yung pagbukas. Sa frame number is 67. Sa frame length, ito pares dapat yan 151 lang. Hindi naman 151 lang, pero dapat pares siya sa taas. Then we have frame rate smart, pulse, frame is ignored, pulse, ibig sabihin nag-run pa rin yung system natin. Protocol, Ethernet type, IP, TCP, HTTP. So ayan, HTTP daw, katulad ng may HTTP na para mas maganda kung HTTPS para sa security. Here the HTTP rule, and nasa port 80 siya. Then sumunod dyan yung Ethernet 2. Here the destination, kung saan papunta yung yung request. So ito yung naghahanap ng dito yung request, dito yung nag-send. So andyan nakalagay ko anong ginagawa. Next we have the anong type ng IP, IPv4, makikita yan sa pangatlo. Pero ito nandito rin, nasa type rin. So sa IPv4, ito yung version, yung header, service field. Sa service field, pinapakita yung total length. Then identification, parang ID. Kasi sa mga website, kailangan ng ID bago makapasok. Or nag-generate ng ID key bago makapasok. Sa flags, meron sa flags? So sa flags nakaset as 0.02, which is non fragment. Dito siya sa 0.01. Okay, naka-don't fragment siya. Time to live 64. Pang 64 na ibig sabihin siya dito sa system na nag-open. TCP 6, header checksum, validation disabled, ibig sabihin di nag-validate. So
So, header checksum is unverified. Ibig sabihin, hindi siya nag-login. Hindi siya nag-validate. Source address, ito yon, yung Ethernet address ng gumamit na to. Then, dito sa destination address yung sa server natin. Next, transmission. Nakita akong source port, destination port ng server, then Steam index, TCP segment lang. Di ko to alam, TCP segment din. Then, sequence number, relative. Medyo madali. Ito yung sequence para makita kung tawag dito, anong pagkakasunod niya sa compared sa mga request ng kabila. So, kunyari, ayun yung dulo. Ang nag-request niyan is add lang natin yung mga nasa taas nila. Add mo yung mga bytes, mga na-captured mo. Saan mo makuha yung ganyan. Next sequence is 86 na. Parang 86 na. Anong request sequence to? Ba't nag-86 na? Nyo 67 lang yung frame. Nayaman na. Acknowledgement number na acknowledge. Yan. Nag-flag siya. Window size. Window bytes. Window size. Checksum. Yan. Banggit na. Options. TCP options. No operation daw. Timestamp. Ayan. Timestamp niya. Nag-echo. Then, hypertext transfer protocol. Ito yung HTTP. Ito yung host. Ito yung user. Na-accept. Nag-full request. Tingnan natin URL. Full request. Sa baba yan. Uy! Nangyari doon. Tingnan natin. Sa baba. Ito. Copy. No response. Siya expandable. Wait lang. Hindi ito yan. Yan, nasa baba yan. Yo! Nasa baba siya. So, nung nag-access, bago yung code, ano nagbago? Nalipat na sa taas. Okay, nag-get. So, yun lang. Ayun yung natutunan natin sa pickup. So, ayan. Ito yung example ng log. So, first up, we have sa Splunk to. Splunk para tayong events. Nag-search. Nyari, galing sa index, sa main. Nag-search, lalabas yung kung ilan yung events nangyari. Tapos, pwede tayo mag-format. Hindi yan. So, sa selected fields, meron tatlo. Sa host, pwede tayo mag-format ng host kung saan ang source nang galing. Web 1 access. Ayan. Source type. Ayan. Kung anong type ng source. Access combined with cookies, secured access, HTTPS access to secured with cookies, alam mo naman yan. Tapos galing sa vendor sale. So sa host, select tayo vendor sale, select tayo na isa. Ayan, nagbabago yung format dyan. So ayan, sa events makikita yung host, source code, source type, account ID nandito. Yan. Pag login na account ID, may code, may vendor ID rin. So, daming vendor ID. Sa account ID dapat isa lang to. Ayan, tama. Tag-iisa lang. To check na kung may gumamit ng iba. Sa code naman, ayan, kung saan siya parte. Pero, okay lang yung ma-duplicate. Yung mahalaga, account ID mo is 1. Then, line count. Punctuation. Okay, goods. Lahat ng event ito yung ginawa. Then, Splunk.
Ito rin yung ginawa. Ito yung server natin. So, sa kabila naman, ang pinagkaiba lang ata is code, account ID. So, dito, ayan, account ID magkaiba yan, source code, C, vendor ID. Parehas na yun nasa baba, default na yan. Tapos yung oras magkaiba. So, hanap tayo source type. Wait lang. Para palitan pala yung yung kung saan galing na host. Ano pa ba yung mga host natin kanina? Galing muna natin ito. Select na lang tayo. Search muna natin yung main. Sa host. World Wide Web 1. Sa may lesbi nga. Nagawa na may lesbi. Ano lang dito? Ooh. Sa mail SV. Profile password. Galing support. So, wala siyang login. Sa index sa main. Oo nga, wala siyang login. Bali may may given na port. Ayan, may port dyan. Ito. Tapos, from IP address, tas yung port. Hindi siya nag-login. So, nare-record pala yan. Nare-record. Then, puro error lang galing sa mail SV. Delete natin. Index calls mail. Mail lang. Ano pa mga host dito? World Web 1. www. Nakapag-access ba to? Uy, ba't naglagay? Nakapag-access. Ang galing pala pag World Web 1. Okay. Dami nare-record na event. Nag-get. Fire Buttercup Games pala yung pangalan ng domain. Search nga natin to. Tingnan natin kung gumana. Ooh! Wait. Open link in new tab. Ano yun? Ba't hindi yan? Copy link address. Paste. Galing na sa index. So, hindi siya running domain. Kala ko naman running domain. Galing nga sa Splunk. The heck, bro? Level 1. Sheesh. Ayun pala yun, kaya Buttercup Games. The heck? So, okay na yun.